Ikaw yung moderator ng card. Okay. Good morning po sa inyo lahat. Thank you for coming today. On short notice din, maraming salamat sa friends natin sa media. Very warming welcoming natin since napunta kami dito nung 2 days ago. So, kahapon po nasa Ormoc kami. The day before that, sa Tacloban. Tacloban na yun. Before we start, una magbibigay ng katanungan, magbibigay ng opening statement ng si Sir, kung ba't nandito si Sir Ariel, and a few words lang on some issues in country. Tapos we'll open the floor for questions. Okay. Late po, nagpa-print lang ng press kit kami. So, print namin yung background ni Sir, pati yung ba't siya nandito din. So, lagay naman. Alright. Thank you very much. So, Sir, go ahead. Maupay nga aga ayon na. Good morning to everybody. Sobra yung kagalakan ko na saka yung team namin sa napaka-cordial ba na magtanggap yung sa amin. Kasi nakakatuwa pa dahil hindi tayo nasanay sa ganito nung ano. I mean, I ran in 2010, but I wasn't allowed to campaign, not even once. Ang consolation ko lang, of course, was I was considered winnable. Pero ngayon, nasa labas tayo, face-to-face natin yung mga tao. Masarap ng pakiramdam mo kasi even pag kamay mo, alam mo na naka-ano ka sincere ba or ano. So, kung titignan ko yung mula nung nag-umpisa ko ng ikot, very encouraging naging developments. But anyway, I am Ariel Kentin. Nanilbihan tayo sa armed forces ng almost 35 years. And 35 years na yan, sabi nga nila, pinalad tayo na magawaran ng 49 combat medals and awards. That includes the highest medal, yung Medal of Valor, tawagin nila. At katangi-tangi, sila na rin ang nagsasabi ng armed forces pa, katangi-tangi na naging member ng Komunitang Lakas na nakalaban ng lahat ng armadong grupo sa Pilipinas. Si PPNP, ano nila, ako saya. Hindi ko na masyadong minimension yung bakit nakulong ako kasi yun sana yung pang-ano. So lahat ng armadong grupo nakalaban ko. At ika nga, sa experience ko na to, yun yung sinasabi ko na ang hirap kasi na tanggapin ba na nakakapatay tayo ng kapwa natin Pilipino. At sila mismo, yung nakakalaban mo, lumapatay din sila, nakakampi mo. Di parang sa journey ko na to, sabi ko, I've seen and felt a lot of sufferings while out there in the field, fighting all these armed groups in actual combat, and while jailed twice, brought to the morgue of the Quirino Radio Hospital, I experienced death, fighting for what I believed was right. So why can't we all sit down, meet, settle all our differences to end these armed struggles, for us to move on? Kung hindi tayo mag-unite, hindi tayo, we remain like this, fighting each other, we will never progress. So, I saw one of the former congressman ng Bayan Black sa Boracay, sa Prosecutors League of the Philippines. Paglupas ko doon sa stage, nagpakuha ng picture, and then sabi niya, Kuya, mason, Kuya, every time we see you, sabi ko doon sa mga kasama ko, he was a ruthless rebel hunter. Pero ngayon, he talks peace.
Eh, sabi ko, alam mo po yan, war is so expensive. Hindi na So, sa dami ng mga talent, sa dami ng mga alam ninyo na dapat pag-uwi sa gobyerno, why don't you participate? Sabi ko nga, mag-usap-usap, and then magtulungan para tulungan natin ang gobyerno kasi kung ganito palagi tayo, ano mangyayari? At least maganda ngayon kasi di ba? May decline yung expensive problem namin. Yung successful group, yung mga disagreement. So, hopefully, we will be able to, sabi ko nga, yun ang isang dahilan din kung bakit I have to go around, reintroduce myself. Kasi maraming yung una tayong pinag-uusapan that was in 2006. And then nag-live tayo nag-listen sa incarceration of 2000. Of course, I ran I had this handicap. So eventually I lost. But when I was released, everybody said, tatakbo raw ng 2017. So, sabi nagtatak, bakit hindi po kayo tumakbo? Yung iba na kasama yun, tumakbo ulit. Yung iba, they made it, but yung iba naman, nakatalo ulit. So, sabi ko, if I honestly believe that God carefully planned my life, I would have been the first general. I was obliged to marami. Isang linggo na lang. O dalawa. Isang buwan na lang. Ganyan na ako. But, sabi ko, lintik na prinsipyo yan, sinasubukan naman ako. So, yan yung Ariel Tingin. Naninindigan sa prinsipyo. Walang takot na lumaban para sa kapayapaan, para sa kaayusan, para sa malinis na pamamahala. Yan yung Ariel Tingin na nakikita ninyo na sabi nga, parang karamihan din ang trato ko, ang kasi, lahat tayo bayani. Lahat tayo, in our own little way, bayani tayo. Yung ating OFW, professionals, teachers, nurses, lahat yan, mga bayani. Yung sa akin, maswerte lang ako na ilang beses ako nagpapakamatay, hindi man ako mamatay. So, well, sabi nga nila Manong, sabi ko nag-ito, Manong, sa sinumati, anting ka pa. Wala na, nananalig na ako sa aking Panginoon. So, sa akin, pag pinagkaluban tayo ng ating Panginoon, at suportahan naman, ay turutan tayo ng taong bayan na manilipihan ulit. Sabi ko nga, samahan ninyo ako sa Senado. Alright, so ibig sabihin niyan, sir, you are planning to run for public office. Oh yeah, nabanggit ko na, samahan ninyo ako sa Senado. So, would it possible na ilapag mo yung mga agenda mo? Well, ito uli yung pag sinasabi yung platform o ito lang yung if you probably may-google ninyo as early as mga years ago nag-military reformist ako rin. Very, very, very consistent ako sa posisyon. Good governance. Bakit kamo ang daming sinasabi, platform, alam din natin na this ang only service. We go ba na sabi ko, mamili tayo, makikita mo naman yung track record. Kasi pag sinasabi mo, anong agenda mo, ang tanong na lang, ano ba ang nagawa natin? Sir, bilang dating official ng Armed Forces in the Philippines, ano po yung stand mo sa sitwasyon natin ngayon sa West Philippine Sea? Very clear ang position ko dyan. Kasi anti-bullying ako ng Chinese Coast Guard.
yung alam mo, yung China kasi, hindi mo na pwede nang maging anti-China ka o ano kasi they're still a trade partner. No? But I am against what they're doing. Historically, kwento ko rin lang sa inyo kung bakit ganito ako sa posisyon ko dyan. Nanggaling ko noong 1981 sa Bataan, kung saan after na maayos namin yung problema ron kasi Bataan was the seat of the CPP-NPA at that time. Habang nagbabakbakon kami sa likod lang na Abukay Municipality, yun ang headquarters ng CPP-NPA at that time. Nadali namin yung Dresser Rafael, Shabjer, CPP-NPA. Habang nagbabakbakon kami dyan, nilipat nila yung nagkaroon ng plenum sila Ruby Sala sa Campo, sila Rolly Quintana, Sumel, yung mga Central Committee nila. Lumipat sila ng boundary ng Cam Norte at Quezon. Ano na-recover namin doon sa bahay ngayon? 3 firearms, AK-47 made in China. So ngayon, 1983, lumipat na ako ng Palawan. No? Ang unang enkwentro ko sa MNLF was in 1983. 7 MNLF commanders yung nadali ko. I was promoted meritoriously to captain. Just 4 years after graduation. 3 years ahead of my class. No? So, I would have just kept my nose clean and followed my progressive military career. You would have seen a colonel here. No? Probably, at least I would have retired a general. Sir, do you think war is justified? No, I answered that. I'm getting into that. So then, I'm getting into that. So, nung dumating kami dyan, MNLF yan. So, i-pass forward ko para mabilis na. 1999, 1995, nakuha na yung Mischief Reef ng China. And pinull out na yung mga Marines na nagmaman ng mga isla at that time. 1986 siguro pinull out yung mga Marines sa island, Calayan Island kasi maneuver force yung Marines. Effective na maneuver force against insurgents. So pinull out, pinalitan sila. CPs, I think. Ngayon, napa-enkwentro yung tropa ko 1999, just before we were redeployed to Central Mindanao. Naka-recover kami ng laptop computer. Hindi namin nabuksan, but eventually when it was returned to us, pinag-aralan namin na andun ba yung nakakaano lang, CPP-NPA strategic plans. Ang nakalagay doon, strengthen foothold along the shorelines. What for? Mischief Reef kasi is a good transshipment point for firearms, for drugs, for smuggled goods. Kasi hindi naman karamihan. Some of the members of the People's Liberation Army are Scalawans. So, ngayon, titignan mo, ano ba ang CPP-NPA? Kung ngayon, kunwari, against sila sa China, maganda, pero noon, CPP-NPA is Mao-oriented. It is Mao-inspired. So, makikita mo yung connection niya sa China. Yung secessionist group natin, particularly yung original na yung MNLF, allegedly, ang nagbibigay sa kanila ng firearms and ammunition was Pakistan, a surrogate of China. So, dito na tayo papasok ngayon kung paano nila ginawa ito na matagal na ginulo tayo ng ginulo dito sa loob, no? Nawalan tayo ng focus sa West Philippines. Lahat ng modernization natin napunta ngayon para sa counter-insurgency operation. Nakalimutan natin na dapat pala nag-modernize tayo ng Coast Guard natin, ng Navy natin, ng Air Force natin. Kasi ang labanan ngayon sa West Philippines, padamihan ng barko. Padamihan.
really preponderance of forces. Ang tanong, are we at par pa o are we prepared for this? Honestly, we're not. Kasi napabayaan natin eh. This thing did not happen overnight. It happened years ago. So balik tayo ngayon sa alam mo sa akin, kaya very passionate when I talk about this kasi yung self-reliance defense posture program natin, dapat ipinapasla yan kasi we can never be forever reliant pa or dependent on the superpowers. We should be able to stand on our own. Di ba? Ngayon, wala kang magawa eh. Binubuli ka ng isang superpower. Saan ka tatakbo? Hanap ka rin ng big brother mo. Di ba? Parang ganun lang din namin. Pero ako, I am really for us, no? Na maging self-reliant. Dapat maganda ngayon na nangyayari kasi sa decline nga ng insurgency problem natin, nakakapag-focus na tayo sa external problem. We are on the right path. Are we ready to go to wage war? No, we are not. But I tell you, if push comes to shove, we can always defend ourselves. We have been sinakop tayo ng ilang bang mga foreign countries ang nagsakop sa atin. Pero ano tayo? Lumalaban tayo. Kilala nila tayo na hindi tayo push over. Kaya lang, yun nga, we at least, kaya ini-encourage ko rin yung revival, mandatory ROTC na yan. Kasi we should have a lean and mean armed forces, but we should have a robust reserve force. Na anytime, when push comes to shove, at least meron tayo. Sad to say, sabi ko nga, ang reservist natin, doon marami, pero pwede tayong gumawa ng isang sine. Kasi actors, actresses, mga singers mo. Pakser. Sports personality. Yeah, so, yeah, we should really be serious about this kasi ano naman, dati-dati, nung high school ako, makikita mo, nagkaroon ng malaking baha dyan sa Central Luzon. Kami mga volunteer nasa Red Cross, no? Si Ma'am Rosa Rosal pa noon, ng chairperson ng lahat kami nagpupuntahan. Si Pamela Rosa Caeta, first year high school. Ang ganda dito, lahat kami to. Pero ganun yung PNP, ROTC. Pero ngayon, pagka may mga disaster na ganyan, nagpupull out ka ng mga regular na members ng armed forces, ng police. So, dapat ba mag-invest ang Pilipinas sa diplomacy and peace solutions? Definitely, this problem of West Philippine Sea cannot be solved militarily. Ano pa rin yan? Wala pa rin kasing magandang solusyon kundi nag-uusap diplomacy pa rin. Diplomacy pa rin. Although sabihin natin, ako, I am a known warrior ba, pero ngayon, bakit ka mo advocating peace? Kasi very expensive yung gera. So, war is not really justified. Hindi. War we can always justify naman if we want to wage a war or what. Pero hindi mo pwedeng sabihin ba na dahil okay yung justification mo, okay yung you might be supported by the majority. Hindi rin. So mayroong isang proposal. I from armed forces din, retired na.
yung Pilipinos kailangan mag-train ng at least 20,000 ng mga kabataan para i-ready dun sa possible na tension sa, yung tension dun sa West Philippine Sea. Are you in favor with that? Basta anything that that has something to do with our strengthening ba of our reserve force, pabor ako dyan. Ang ano lang natin siguro, kasi hindi naman yan, sabi mo, 20,000 yan. Ang pinag-usapan dyan, budget ulit. Saan kukunin yung ang suporta dyan? Ano pa rin yan? Napaplano yan, napaprogram natin. At dapat inuumpisahan natin yun. Yun lang yung kasi meron sinasabi nga, there's a clear and present danger. Sir, going back to the issue with the ROTC, I don't know if this is the same case sa other provinces, but in Region 8, ROTC courses stops the moment the subject is done. Kumbaga, after, sabi na natin, graduation, kasi two semesters yan. So after that, wala nang follow-up. The ROTC cadets are not even deployed during emergencies. So basically, what we learned during the ROTC stops there. Well, ano rin yan, kasi kaya nga sabi na part pa rin ng paghahanda ng inaayos nila yung program of instructions para sa ROTC na yan. Kasi aside from training lang ng military, gusto rin nila pasukan ng ibang aspects, like disaster response, disaster relief operations, so marami yan. Kung hindi sila nagagamit, depende yan kasi kung ROTC ka advance, di ba? Hindi naman ka nire-require kasi na mag-serve sa uniform services. You still have the option ba? Ang importante lang dito, with your training, nabigyan ka na ng kung paano maging mag-usay na leader. Leadership training na yan. And then, dahil it's a, parang may regimented, parang military, so disiplinado na rin yan. So malaking, ito yung mga pwede mong dalhin kahit saan ka pumunta, mapa sa uniform services, mapa sa corporate ka, meron kang skill set na gano'n, parang galing ako dito, I know how to lead men, I know how to take care of my men, look after their welfare, mga ganun ba na. So, kung hindi sila na-utilize, then probably baka lang, wala pa silang nakikita na pwede paggamitan sa kanila. Sir, good morning. Sir, di ba po, maliban po sa armed forces, sa ibang sektor naman po, ano po yung mga plano ninyo po, if ever po palarin po kayo? Well, eto, kasi pag tinatanong tayo, anong plataforma, ang sa akin kasi, pagka tinanag tayo, sabi ko nga, sasamahan ninyo ako sa Senado. Aside from yung mga modernization, yung mga defense and security forces natin, I am inclined ba na sabi ko, pag tinatanong ako ipupush ko rin yung platform. Bakit ka mo, meron na raw naman batas na nakaano dito, di ba? Kaya lang, ang batas kasi every 5 years dapat nire-revisit natin. Dahil ang batas, kaya may Congress, dahil laws should be enacted every now and then to be more responsive to the ever-changing times. Maaring yung batas ngayon, akala natin, nandiyan naman, pero hindi na siya responsive dahil marami na nagbago. So yan, Magna Carta for Women. Bakit kamo? Una-una, bata pa lang ako, nakita ko yung mother ko kung paano ako tinaguyod pa nung nagkasakit na yung father ko. Hirap po na. Pero at least napagtapos kami lahat. Misis ko, nung palagi ako nakikipag-gera lahat, nasa always away from my loved ones. Alam ko, nahirap siya. Parang wala pa akong medal of valor. Yung mga namatay kong tao, mga asawa nila.
Talagang ano, kasi nung time na yan, namatay yung mga asawa nila, ang sweldo ng sundalo, ng pulis, maliit. So normal din na it goes with economics pa rin na ano i-expect mo na makapangasawa nila. Di ba? Hindi rin nakatapos ng high school. Ano, so, kung namatay, ano naman ang pwedeng trabaho nila? At least ngayon, nung halos nag-double at triple na yung mga sahod, o kita mo, yung isang corporal, asawa niya, teacher. Yung isang master sergeant, isang doctor na, diba? So, at least, nakakaano, pero yun nga, talaga na pagkakuran natin ng pasilya, yung mga kababaihan. And then may isa pa ako na nasa isip palagi na kasi ganun din, it has something to do with your experience ko. Dapat sana sabi ko, lahat ng mga panganay, kasi ngayon, may scholar si governor, may scholar si mayor, may scholar si congress, may scholar si senator. Halos lahat meron. Lahat meron. Bakit hindi na lang bawat panganay sa pamilya, scholar? Kasi naman. Diba? Ang alam natin, Pilipino tayo, yung panganay, yung sumataguyod eh. Isipin mo na lang kung isang professional kasi isang pamilya. Sure. Yung isa pa, tapusin ko lang yung yung isa pa, sa mga senior citizen, gaya ko, sana libre na rin, di ba? Kung kakayanin natin, pondo o ano. Pero yung sabing kakayanin ng pondo, wow, ang dami nga yung bulsa eh. Sir Rel, Yeah.